5 buwan na sweldo mo. Kinuha ng ante mo. Ano? Wala Oo. halos ako mahawakan? Oo, 5 buwan ang kinuha niya. Ay, sobra naman yung ante mong yun. Naku, naawa ako sa iyo. O ito, tipirin mo na lang ito. 2 buwan na sweldo mo yan. Salamat, Aling Celia. Aalis kasi ako. At tandaan ninyo, mag-iingat kayo. Ang Rafi na yon, palabasin ninyo. Andon, nakatulog na naman sa lamesa. Palabasin ninyo siya. Opo, Aling Celia. Ginagawang hotel ang karinderya. Nelly, tulungan mo nga ako, please. Ano naman ang gagawin natin? Hindi naman magising. Lasing na lasing. Buhatin na ilabas dito, Naku, hindi natin kayang buhatin yan. Hilain natin palabas. Tigisa tayo ng kamay. Baala na dyan. Ay, naku, may mabigat yata na problema. Oo nga. Kaya yan, nahiga na sa simento. Kumuha ka ng karton na pangsapin sa higaan niya. Kawawa naman. Kung dyan lang siya sa simento, baka malamigan pa. Ikaw na ang kumuha. Ako? Ay, patawarin, Alma. Total, ikaw ang nag-aasikaso sa kanya. Dahil halata ko naman na crush mo siya. Anong crush? Uy, tumigil ka nga dyan. Naaawa lang ako, no? Biro lang. O sige na, kumuha ka na ng karton. Salamat. Walang anuman, Rafi. Nagtulog-tulugan ka lang? Niloloko ka pala. Kawawa ako na naglagay ng sapin na hiligaan mo ng malaking karton at saka ko sinapinan ng kumot. Binigyan pa kita ng unan. At kawawa na naglagay sa ulo mo ng unan. Pero, gising ka pala. Salamat. Ay, kung hindi ka lang importante sa akin. Ay, ka naman natulungan. Ano naman ang pakialam ko kung malamigan ka buong gabi? Kasalanan mo dahil hindi mo naman alam mahalin ang sarili mo. Salamat. Akala ko kung lahat na ng tao ay malupit sa akin. Nagkakamali ka dyan. Pero una sana ay kaawaan mo ang sarili mo bago ka makahintay ng awa sa kapwa mo. Hoy! Teka! Nakikipag-usap ba ako sa'yo o natutulog ka? O gising ka ba? Hoy! Nakakainis ka. Iwanan na lang kita. Dahil matutulog na ako. Ikaw na ang bahala sa buhay mo dito. Ano naman ang ginawa mo? Ayun, sinapinan ko ng kumot yung karton na hiligaan niya at binigyan ko ng unan. Wow! Good job! Anong good job? Kung hindi lang ako naaawa ano bang dahilan na tumulong ako sa kanya? Ikaw naman. Wag mo akong sutilin, Meli, At naiinis nga ako sa Rafi na yon. Naiinis daw. Alam ko naman Naku, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ano ka mo? Wala. Matulog ka na lang. Dahil masarap na ang tulog ng crush mo. Crush ka dyan. Nakakainis ka rin, no? Napalabas si Rafi sa gabi yun.
Hindi ko rin alam kung nagtulog-tulugan o kaya'y nananaginip o kaya kung ano ang nangyayari sa kanya. At naging kawawa ako sa pagsutil ni Meli sa akin. Hindi lang yon ang una, pangalawa at sunod-sunod na paglalasing niya. Hanggang minsan na hindi pa masyadong lasing, kinausap ako ng mabuti. At ganito po ang sumunod na pangyayari. Wala lang customer. Pwede ba tayong mag-usap, Rafi? Alma, bakit galit ka pa rin ba sa akin? Ano Isa ba, ka rin sa kanila, ha? ano ba ang problema mo sa iyong buhay, ha? Malaki. Pero, problema ko lang yan. Problema mo nga lang talaga. Pero, nadadamay pa kami. Lagi kang naglalasing at nakakatulog ka pa sa lamesa. Sorry talaga, Alma. Hindi na maulit. Pangako, huli na yon. Kaya, Oo, hindi mo na ako makikita. Susubukan kong lumabas na lang. oo, huwag mo nang pilitin kung hindi mo pa kaya. Baka matumba ka pa. Kaya ko ito. Sige, aalalayan kita. Sensya ka na talaga, Alma. Salamat. Ano ba talaga ang problema mo? Ay, bahala ng Diyos sa akin. Ang gusto ng Diyos, una ay tulungan mo ang iyong sarili bago mo mahintay ang tulong niya. Totoo ang sinabi mo, Alma. At ikaw ang ibinigay ng Diyos sa akin para maliwanagan ang isipan ko. Sige, sandali lang ha. Hintayin mo ako dito at magtempla ako ng kape. Dapat na magkape ka muna para mahimasmasan ka. At gusto ko na pakinggan kung ano ang problema mo. Inaapi ako ng mga kapatid ko sa ama. Mga kapatid mo? Paano? Hindi ko maintindihan. Kakatapos ko lang sa elementarya nung namatay ang inay. Ganoon ba? Bago namatay si inay, ay sinabi sa akin kung sino ang tatay ko at saan ko matatagpuan. Oh, hindi ka na nahirapan na naghanap sa kanya? Madali ko lang nahanap. Kinilala ako ng aking ama, pero hindi ako tanggap ng mga kapatid ko. Biyudo na rin ang aking ama. Ano naman ang nangyari? Inilaban ko ang karapatan ko dahil wala akong mapuntahan. Malayo naman ang lugar ng kamag-anak ni inay. At tinanggap ka rin nila? Oo, tinanggap nila. Mabuti sila nung una. Pero nung pumunta na ang tatay ko sa Canada, inaapi-api na ako ng mga kapatid ko sa ama. Oh, ganun ba? Ginawa akong katulong at trabaho ko lahat. Talaga? Alam mo ang mga gawaing bahay? Ang mga trabaho sa loob ng bahay? Alam ko, kahit lalaki ako, ay tinuruan ako ni inay. Hindi bali sana na naging katulong ako. Basta alam nila na mahalin bilang kapatid. Pero malupit sila. Ang pait pala ng naranasan mo sa iyong buhay. Kaya lagi kang naglalasing. Gusto kong lunurin ang sarili ko. Kasi ang sama-sama ng loob ko. Kaya yun, naglalasing ako palagi. Pero walang maibibigay na mabuti yan. Baka makakuha ka pa ng sagit mo at mas grabe pa. Hindi bali. Di bali nang mamatay ako nang sa ganon. Matapos ng paghihirap ko dito. Hindi lang ikaw ang ganyan, Rafi. Marami tayo.
Sobra naman ang mga kamag-anak niya. Gaya ko rin ang nangyayari sa kanya, Nelly. Ano pang ginawa sa kanya? May negosyo noon ang ama niya bago pumunta ng Canada. May rice mill. Nag-buy and sell ng mga agricultural products, palay at bigas. Magandang negosyo yan ah. Pero, trabaho niya lahat. Wala raw siyang pahinga. Kung nagpahinga, kahit konti ay makakarinig daw siya ng masasakit sa salita. Ano? Sobra naman yan. Oo nga eh. At naalala ko ang ginawa ng mga pinsan ko sa akin at ang trato ng tiyahin ko ngayon. Bakit may ganyan na tao? Hindi ko nga alam. At ang masakit ngayon ay kinukuha lahat ni auntie ang sweldo ko. Sobra naman yung auntie mo. At ano pa ang mga nangyari kay Rafi? Mabuti raw at nakatapos siya ng high school. Pero hindi na nag-aral ng kolehiyo. Hindi na. Kundi nag-aral na magmaneho. At siya ang naging driver nila. Ano ba yan? Kaya hindi na siya nakatiis. Umalis at nag-apply na tricycle driver. Ay, kawawa naman palang kalagayan niya. Ay, naku. Pareho kami ng kapalaran, Nelly. Oo nga. Kaya siguro, malapit ang loob ko sa kanya. Dahil pareho kami ng kapalaran na inaapi. At pareho kami na pinagdamutan ng magandang kapalaran. Kami talaga ni Rafi ng kapalaran, Tia Sofia. Umiyak din ako nung nagkwento ako sa kanya. Ikinuwento ko ang lahat. Madalang na rin na uminom ng alak dahil tinupad niya ang pangako sa akin. At hindi nagtagal, sinabi na niya kung ano ang kanyang nararamdaman. At ganito po ang mga pangyayari. Alma, may sasabihin ako. Sana hindi ako magkasala sa'yo. Ano yan, Rafi? Uy, seryoso ka ngayon ah. I love you, Alma. Ha? Rafi? Ulitin ko. Sorry. Pero iyan ang totoo. Matagal ko nang nararamdaman. Pero ngayon lang ako may lakas ng loob na magsabi sa'yo. Salamat sa pag-ibig na yan, Rafi. Kaya lang, dahil Dahil ano? May nobyo ka na ba? Kuan, hindi ko pa alam kung ano ang isasagot ko sa'yo. Pero, pangako, sa pagbabalik mo, may sagot na ako. Hindi naman ako nagmamadali. Hihintayin ko ang araw. Kung kailan ko mahihintay ang kasagutan mo. At sana, hindi kalungkutan para sa akin. Sa bagay, ang paglalasing niya noon ang lagi kong pinipintasan. Pero nang maikwento niya sa akin ang dahilan, ay naintindihan ko na. At pareho kami ng kalagayan. Maliban dyan, mabait. Oo, Nelly. Pero itinigil na ang paglalasing, di ba? Lagi pa na malinis ang kanyang pananamit. Iyan nga ang sinabi ko sa kanya dahil nakakahiya sa mga pasaheros niya. Hindi gaya noon na nakakadira ang itsura niya. Sinabi mo pa. Malaki ang pinagbago niya. At alam ko na ikaw ang nakapagpabago sa kanya. Ay, umuwi doon sa lugar nila, Ineng.
dahil namatay ang papa niya. Ha? Ganoon ba, Mang Ensyong? Mabuti at nahanap siya. Kung hindi, ay hindi maililibing ang bangkay ng ama niya. Kung hindi nahanap si Rapi. Siguro, hindi na babalik pa dito sa Ordaneta, Mang Ensyong. Ay, hindi na siguro. Dahil mayaman naman pala sila. Oo, mayaman sila, Mang Ensyong. At may negosyo sila. At Canadian citizen ang ama niya. Ay, oo. Tama. Totoo ang sinabi mo. Namatay daw sa Canada. Pero ipinilit na maiuwi dito sa Pilipinas ang bangkay niya. Dahil nandito ang mga anak niya, kasama na rin si Rapi. Mabuti naman kung ganon. At binigyan ng importansya si Rafi. Ang sabi niya kasi, hindi siya gusto ng mga kapatid niya sa ama. Ay, ganun ba? Naku, kaya pala lumayas. Pero nagtiis sa naging tricycle driver. Oo, Mang Ensyo. Ay, sige ha. Hindi na po ako magtatagal. Salamat sa pagbibigay ng oras niyo sa akin. Walang anuman, Iha. At sana ay babalik si Rapi. At nang masabi ko na, hinahanap mo siya. Salamat po uli, Mang Ensyo. Anong magagawa mo kung hindi na babalik? Mahal ko si Rafi, Meli. Napag-aralan ko siyang mahalin. Alam mo ba kung saan ang lugar nila? Hindi. Hindi niya sinabi ang tamang lugar nila dahil masakit ang loob sa ginawa ng mga kapatid niya noon. So, anong plano mo ngayon? Wala nga eh. Parang hindi ko maisip kung ano ang aking gagawin. Di pa may pangako siya na babalikan ka niya? Oo, pero kailan? Hintayin mo. Kung mahal ka niya, babalikan ka. Kung pakunwari lang na pag-ibig, wala ka ng pag-asa pa. Tanggapin mo na hindi kayo para sa isa't isa. Oh, may tao. Ako na lang ang magbubukas. Baka sakali na bumalik si Rafi. Ay, naku, Diyos ko. Kung in love nga naman ang tao. Alma, Hindi ko mailarawan ang kaligayahang nadarama ko sa pagkakataong iyon, Tia Sofia. Ang akala ko ay hindi na ako balikan ni Rafi. Ibinaalam ko naman kay Aling Celia na amo ko at nagpakasal kami. Sa kasalukuyan, hinaharap ni Rafi ang mag-aral sa kolehiyo. Habang inaasikaso ko naman ang negosyo na minanan niya sa yumaon niyang ama. At ang negosyo na yon ang naging recuerdo sa amin. Hanggang dito na lang, Tia Sofia. At salamat sa iyong pagsadula sa aking liham.